Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Dangers of Failing to Discipline Our Children. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat po ng unang Samuel, chapter 2, 22 hanggang 25. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. Now Eli was very old, and he kept hearing all that his sons were doing to all Israel, and how they lay with the women who were serving at the entrance to the tent of meeting. And he said to them, Why do you do such a things? For I hear of your evil dealings from all these people. No, my sons, it is no good report that I hear the people of the Lord spreading abroad. If someone sins against a man, God will mediate for him. But if someone sins against the Lord, who can intercede for him? But they would not listen to the voice of their father, for it was the will of the Lord to put them to death. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Napakaganda po ng ating tema sa umagang ito, ng ating pag-aaral, at dito po ipinapakita yung danger kapag ang mga magulang ay nag-fail sa pagdidisiplina sa kanyang mga anak. At ang napakagandang example po nito ay ang kasaysayan ng isang hari o ng isang priest ng isang pari sa bansang Israel. At ito pong si Eli, hindi lang siya pari, hindi lang siya basta priest, siya po'y considered to be a high priest. Pinuno siya ng mga pari sa bansang Israel. At dito po mga kapatid ay ating titingnan at tuhugutin ang ating pag-aaral sa ating tema na failure of a parents to discipline a child will result into a greater danger. At atin po itong pagbubulayan. Alam nyo mga kapatid, sa unang punto nais kong bigyan ng emphasis, ang disiplina ay hindi pagpapahirap. Bagkus ang disiplina is an act of love. Ang akala po ng marami, kapag dinidisiplina natin ang ating mga anak, hindi natin sila mahal. Kapag humahantong doon sa pagkakataong masasaktan natin sila bunga ng kanilang mga pagkakamalit kasalanan, ay pinapatay natin o bunga ng ating pagiging masamang magulang kaya natin nagagawa yon. No. Huwag po natin kakalimutan na ang Biblia ay paulit-ulit na nagpapaalala sa mga magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak. At tandaan po natin mga kapatid na discipline is not punishment out of anger, but correction out of love. Kapag mahal mo, itutuwid mo. Kapag mahal mo, itatama mo at hindi mo hahayaang mapahamak bunga ng kanyang mga maling ginagawa. Yan po ang sinasabi ng aklat ng Hebreo, chapter 12, verse 6, For the Lord disciplines the one He loves. Kung sa Diyos po ay gumagawa siya ng paraan para disiplinahin ang kanyang mga anak at ituwid at itama ang mga baluktot at namamali nilang mga landasin, ganun din po ang nais ng Diyos na gawin natin sa ating mga anak. Naniniwala po tayo na true discipline aims for the child's good, leading them toward maturity and godliness. Uulitin ko, ang disiplina ay act of love. Hindi ito punishment out of anger o yung tayo'y makapag-vent lang ng ating galit at ng ating sama ng loob kaya natin
ibibigay yung ating parusa o yung ating pagdidisiplina. Imagine niyo mga kapatid, ang isang pastol, ang isang mabuting pastol who lets his sheep wander wherever they want without guiding or correcting them. Matatawag ba nating mabuting pastol yon? So matatawag lang nating mabuti ang isang pastol kung ang pastol na ito ay magbabantay, susubaybay, at titingnan ang kalagayan ng kanyang mga tupa. Alam niyo po mga kapatid, alam naman natin yung vulnerability ng mga tupa. Madalas ang mga tupay nahuhulog sa mga balon, hindi na sila makaahon. At sila'y vulnerable sa mga pag-atake ng ibang mabangis na hayop. Tandaan na ang mabuting pastol lovingly uses his rod to keep the sheep away from danger in order to keep the sheep safe. No, pag matigas ang ulo at mahuhulog sa bangin, kakalawitin yan, ilalagay sa maayos na daanan para hindi mahulog at iiwas sa mga mababangis na hayop na pwede niyang ikapahamak. Ito ang larawan ng isang mabuting pastol. Ito rin ang paglalarawan na iniaalay ng Diyos sa kanyang mga anak upang tularan sa pagdidisiplina sa ating mga anak. Now, let us look at some biblical example or let us look at the biblical example of failure to discipline. Actually, I put examples, meaning madami. But noong akin pong ginagawa yung PowerPoint, napakahaba kung aking bibigyan kayo ng maraming mga example. So I decided just to focus on one, and this is the story of Eli and his sons. Matatagpuan po ito sa 1 Samuel chapter 2 hanggang chapter 3. So 2 chapter po ang kasaysayang ito kung saan ipinakita sa atin ang buhay ni Eli at ng kanyang mga anak. So, si Eli at ang kanyang mga anak na si Opni at si Pinehas is a solemn warning about the consequences of moral failure and a lack of godly discipline. Malungkot po kasi kung tutuusin, isa sa requirements ng pagiging pari, at ito po maging sa panahon natin kung ikay magiging pastol o pastor, isa sa katangian ng pagiging pastor ay maayos o mahusay na napapamahalaan ang kanyang sambahayan. Probably this referred to the younger children na meron siya. Kasi minsan kapag matatanda na yung mga anak, wala na naman tayong kontrol eh. Kapag nag-asawa na yung anak natin, aalis na yan, lilisan na yan sa ating pamilya, at mamumuhay na yan ng kanyang sariling pamilya. Minsan tayong mga magulang ay magiging taga-subaybay na lang. So, hindi na po natin madidisiplina yung tatay na meron ng sariling anak. So, ang atin pong idea sa sinasabi po ng Biblia na atin pong disiplinahin ng ating mga anak ay yung mga anak na nasa atin pang mga poder. Nasa ilalim pa ng bubong ng ating mga bahay at kasakasama nating mga namumuhay. Sa isang pastor na tinawag sa paglilingkod, dapat mahusay niya itong napapamahalaan. Subalit sa ating kasaysayan, isang pari ang naging failure sa bagay na ito. As a priest and a judge in Israel, Eli held great spiritual authority. Nasa kanya yung malaking kapangyarihan sa larangang espiritual. Yet, he failed to exercise proper discipline in his household. Naalala niyo po ba si Hana? O yung si Ana sa Tagalog, na nalangin po siya na magkaroon ng anak. At pinagbigyan siya ng Diyos, naging anak niya si Samuel. At alam niyo po ba na si Hana o si Ana, sa paniniwala niya na itong si Eli ay mahusay sa larangang espiritual, mahusay din siya sa larangang pagiging mabuting ama.
Kaya kung inyo pong maaalala, ipinagkatiwala ni Ana ang kanyang anak ni Samuel, na si Samuel, kay Eli. No? So, ang ating paniniwala, dapat mahusay itong si Eli sa larangan ng pagpapalaki ng bata. Pero hindi, at nakita natin sa kasaysayang ito, he failed to discipline his own children. Ano resulta? The result was national disgrace, divine judgment, and generational loss. Nawala ng tagapagmana itong si Eli dahil sa parusa ng Diyos. Eli warned his son, but he did not restrain them. Pinaalalahanan naman, pero kung makikita po natin sa pag-uusap ni Eli at ng kanyang anak, nakikita natin ang kahinaan ng pagdisiplina ng amang ito. Kaya, ano ang nangyari? Their sin corrupted the worship of Israel, and God's judgment fell on them. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 3 verse 13, I will judge his house forever. Can you imagine? Ang bigat, So, tingnan po natin at isa-isahin natin ang mga kasaysayan at ang mga talata. Tingnan natin yung kasalanan ng mga anak ni Eli. The sins of Eli's son. Mababasa natin to sa verse 22 ng 1 Samuel chapter 2. Ang sabi diyan, Now Eli was very old, and he kept hearing all that his sons were doing to all Israel. Ayan. Ano ang sabi? May narinig na si Eli at paulit-ulit niya tong narinig. Hindi na to basta minsan lang, kundi paulit-ulit niyang naririnig ang sumbong tungkol sa mga ginagawa ng kanyang anak. Kung papaanong sumisiping ang kanyang mga anak sa mga babae na naglilingkod doon sa templo, sa entrance of the tent of meeting. At makikita po natin, they were not private sins. Hindi na po nila kinukonceal. Hindi na nila itinatago. Hayagan na ito na ginagawa nila. They were public and scandalous, abusing priestly authority for sexual immorality and corrupt offerings. Ayon po sa kwento niyan, mga kapatid, yung mga handog sa templo na karne, kinukuha nung magkapatid yung choice cuts. Meron silang mahabang tinidor. At yung mga inihahandog ng mga tao para sunugin, kinukuha nila ng tinidor yung mga choice cuts. So kung atin pong titingnan, mga kapatid, how can we apply this senaryo sa ating mga buhay? Makikita po natin na when spiritual leaders fall, the effects ripple through entire communities. Kaya maging sa loob ng simbahan, kapag ang nag-fail yung lingkod, kapag ang nag-fail yung pastor, apektado ho talaga ang buong kongregasyon. At nakikita po natin yan sa kasaysayan ng maraming mga simbahan. Yung simbahan ni Kibuloy, ni Apollo Kibuloy. Hindi po ba, sa kanyang mga ginagawa, damay-damay. Lahat ng kanyang mga kaanib ay nadamay sa ginagawa ng pastor. So, yung mga leader, kapag hindi umaayon sa naisin ng Panginoon, nagiging salamin ito kasi ng mga tao na nakatingin doon sa organisasyon o doon sa simbahan. So, the moral decay of the sons showed a heart hardened against God and a complete lack of reverence for His holy presence. Can you imagine, mga kapatid, tahasang pambabastos yung ginagawa ni Opni at saka ni Pinehas sa Diyos. Dahil templo yung kanilang pinaglilingkuran. Imagine ninyo, sa loob mismo ng templo kung saan dapat maganap ang pagsamba, ang pag-aalay, ay ginagawa po ng mga anak ni Eli
na lugar para iraos ang kanilang mga kamunduhan at ang kanilang mga katakawan. Alam niyo mga kapatid, malungkot kasi ang idea nito ay hindi ba talaga nalalaman ni Eli yung mga ginagawa ng kanyang mga anak? Dahil ba sa kanyang pagiging busy sa trabaho at sa gawain para sa Panginoon, nawala na siya ng panahon sa kanyang mga anak? Posible yun. Kasi marami rin po akong nakitang ganyan sa panahon natin na kung saan yung pastor masyadong abala sa ministeryo, no? Alam nyo na, lalo na yung mga nadidistino. May mga pastor na nadidistino sa ibang lugar, hindi naman na isasama yung kanyang mga pamilya, yung kanyang asawa at ang kanyang anak sa ministeryo. So ang nangyayari, abalang-abala si pastor sa pagmiministeryo, pagtuturo, pangangaral sa iba, samantalang yung kanyang sambahayan at ang kanyang mga anak left out sa ministry. Kaya importante mga kapatid na ang tagapanguna o ang pastor, pangunahin niya talagang ministeryo, pangunahin niyang i-disciple, pangunahin niyang iba-Bible study, ay walang iba kundi ang kanyang mga anak. Dahil reflection ho talaga eh. At ang moral decay na ipinakita ng mga anak ni Eli ay palatandaan marahil na talagang nagkulang siya sa larangang ito. Maaaring naging abala nga siya sa ministeryo na hindi niya napagkalooban ng malalim na atensyon ang kanyang mga anak. Noong nakarinig na siya ng mga bulong-bulungan at kumakalat na ang mga ginagawa ng kanyang mga anak, makikita natin sinaway naman sila ni Eli. Pero ang klase ng pagsaway ay napakalamya, napaka-weak ng rebuke na ginawa ni Eli sa kanyang mga anak. Tingnan po natin ang pag-uusap. And he said to them, ayan, nung nabalitaan mo na ang mga anak mo ay gumagawa ng kalapastanganan sa templo, kalapastanganan sa mga babae, at sa gawain ng Panginoon, ano ang iyong unang gagawin? Ako po mga kapatid, kung ako yon, siguro ang una kong gagawin, tatanggalin ko na sila sa posisyon. I will not allow them to hold any leadership position anymore. Pero dito, ang sabi po ni Eli, why do you do such a things? Maaring maganda rin namang tanong kasi gusto sigurong linawin ni Eli and he gave a benefit of the doubt sa kanyang mga anak. Baka nga naman chismis-chismis lang. So gusto niya mismong marinig sa bibig ng kanyang mga anak kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na ito. Pero mga kapatid, kay may justifiable reason, or rather, I don't see any justifiable reason kung bakit nila ginagawa ito. Kaya napaka-illogical ng tanong na why do you do such a thing? Dahil meron bang ibibigay na magandang dahilan si Opni at si Pinehas para maging justifiable yung ginagawa nilang panggagahasa sa mga babae at yung pagkain nila at pagkuha ng mga handog? Walang matuwid at tamang reason para doon. At ang sabi ni Eli, why do you do such things? For I hear of your evil dealings from all these people. Sabi niya sa verse 24, tingnan po ninyo, sabi niya, no, my sons, it is no good report that I hear the people of the Lord spreading abroad. So para bang lumalabas dito na ang pinapahalagahan lang ni Eli dito ay ang reputasyon niya at reputasyon ng kanilang pamilya. Na hindi magandang mga balita ang kumakalat. Na hindi maganda na sa pamilya natin merong mga issue na ganyan. Parang ganon, ho? It is no good report that I hear
the people of the Lord spreading abroad. So, ibig sabihin talagang chismis na eh. Kalat na ang usap-usapan laban sa mga anak ni Eli. So, ano pong ating makikita rito? Eli spoke against the sin. Sinabi naman niyang hindi yun tama, pero hindi siya umakto laban sa kasalanan. Amen? He had the authority, he had the responsibility to remove his sons from the priesthood, but he didn't. Tandaan po ninyo mga kapatid, to illustrate this, imagine ninyo ang isang surgeon. Isang suruhero. Yung surgeon na mag-o-opera, na-diagnose niya ang isang cancerous tumor sa isang pasyente. But he refused to operate the tumor. Just gently sinabi niya sa pasyente na may tumor ka eh. Take care. That is what Eli did. He diagnosed the sin, but he never removed the sin. Parang isang doktor na alam niya na ikapapahamak yung karamdaman kapag hindi na-treat, na ikapapahamak ang tumor kapag hindi tinanggal. Pero parang tinapik lang sa balikat ang pasyente at sinabihang, umuwi ka na and take care. Nung kinonfront ni Eli ang kanyang mga anak, na-diagnose niya na totoo na may pagkakasala, pero hindi niya inalis ang dahilan ng pagkakasalang ito, bagkos sa malumanay na pagdisiplina ay naging bahagi pa siya ng pagpapatuloy nito. Mga kapatid, tandaan ninyo, partial discipline is not enough. Passive parenting brings active consequences. Anong ibig sabihin nun? Hindi pwedeng palalampasin lang ng magulang ang mga nangyayari't naaamoy niyang hindi mabuting bagay na ginagawa ng kanyang mga anak. Alam niyo, kung meron pong dapat na unang nakapapansin ng mga nangyayari sa ating mga anak, walang iba naman kundi tayong mga magulang. Naobserbahan natin ang kanilang mga aksyon, nalalaman natin ang kanilang mga desisyon, nalalaman natin yung mga habit. Kung dati umuuwi ng mayroong pang araw, ngayon umuuwi na ng madaling araw, nalalaman po natin yon. Nalalaman natin ang kanilang pabango, nalalaman natin ang kanilang amoy. Kung dati pabango mabango, ngayon pag uwi amoy alak na, hindi na amoy pabango, alam natin ang mga galawan. Pero failure to discipline them will produce a much greater danger. Now, puntahan natin yung tanong na, why is discipline necessary? Bakit nga ba mahalaga ito? Una, ang sabi po kasi ng Biblia, children are born sinners. Huwag ninyong paniwalaan mga kapatid na ang mga bata wala pang kasalanan. Na ang mga bata, naku, hindi pa yan, wala pa yang muwang. Hindi ho yun totoo kasi nang sabi po ng Psalms 51 verse 5, ang sabi ng salmista, behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ibig sabihin, likas talaga sa tao ang pagiging masuwayin. Likas sa tao ang pagiging makasalanan. Kaya dapat, bata pa lang, hinuhubog natin at inaakay sa matuwid na klase ng pamumuhay. Take note, hindi guarantee. Hindi guarantee na ang disiplinadong bata ay ligtas, espiritual. Hindi guarantee na ang mabait na bata, masunurin sa magulang at masunurin sa batas, ay siguradong ligtas, espiritual. Pero at least, masunurin, at least, hindi pasaway. Nakuha nyo? Yun po yung pinag-uusapan natin dito. Hindi ko po dinidiscuss dito
na ang mga magulang may kapangyarihang magligtas ng kanyang anak, na ang mga magulang ay may kapangyarihang bumago ng buhay at puso ng kanilang mga anak. Wala tayong kakayahang ganon. Pero tayo bilang mga magulang ay nakakapagturo upang ang tao'y makapamuhay ng isang puso at buhay na disiplinado. Bakit ko po nasabi ito? Kung yung mga hayop nga nakababangis, natuturuan ng tao na maging maamo. Nakakita nga po ako ng crocodile na papaamo Yung buhaya na papaamo, leon na papaamo, tigre na papaamo, aso na uutusan, natuturuan, nagagawa ng tao yon. At bakit? Kasi inire-reinforce nila yung disiplina sa aso. Pag sinabing sit, yung aso sit. Meron po kaming aso, si King. Alam po namin yung hindi po nagsasalita yung aso, pero pag tumahol yung aso, galaw lang ng aso, alam na namin kung anong gusto niyang i-imply. Alam ko po pag naiihi na si King, tatakbo na po yun doon sa backdoor namin, kukutkutin yung backdoor. Ibig sabihin nun, buksan mo na pinto para makalabas siya. Alam namin kapag si King ay nauuhaw at walang tubig, yung kanyang inuman, piniflip niya gano'n, pinapalo niya ng paa niya, di tutunog yun kasi aluminum Tutunog, alam ko na nauuhaw. Kapag siya'y nakakulong doon sa kanyang kennel at gusto niyang lumabas, kukutkutin lang yung kukutkutin niya. Alam ko na gusto lumabas kasi pag ayaw naman niya lumabas, kahit anong pilit mo, hindi siya lalabas doon. So may mga manirisimang hayop na nauunawaan ng tao. Ang tanong, yung pang-anak ang hindi natin mahubog. Yung pang mga anak ang hindi natin maturuan ng tamang disiplina. Ang napakalungkot sa obserbasyon ko sa panahon ngayon, napakamakapangyarihan ng mga bata. Kapag ang mga bata ay umayaw, naku po, pag ayaw kumain, hindi mo kayang pakainin. Kapag niyakag mo, hindi mo kayang pasamahin. Kailangan mo pang suhulan. Alam niyo po, I've been in so many parties, yung mga occasions. At most of the time, kapag a-attend ako ng party at ng mga okasyon, kay mananampalataya o hindi mananampalatayang okasyon, ang inoobserbahan ko, yung mga akay-akay nilang mga anak. Yung kanilang mga anak na iuupo sa lamesa, pumunta kayo sa restaurant na may mga kasamang mga bata, isa lang ang lagi ninyong maobserbahan. Ang mga bata ay parang mga zombie. Nakaupo sila sa upuan, wala silang pakialam, hindi sila nagugutom as long as meron silang cellphone o meron silang iPad. They don't care about what is happening around them, basta meron silang dinudut-dut. Wala silang pakialam. Para sa mga magulang naman, okay na yan, na ganyan. At least, hindi malikot, hindi patakbo-takbo, hindi mga abala. Kaya merong isang instrumentong ibinibigay ang mga magulang para ang mga bata ay mamuhay sa sarili nilang mundo. Nakakaraos ang 8 oras, nakakaraos ang maghapon, na ang kanilang kasama sa mundo na nilikha ng technology at nilikha ng social media ay mga imaginary friends, hindi ang kanilang mga magulang. Ito po ang nangyayari, kaya dapat matuto tayong dumisiplina, matutong kumontrol ng kanilang oras, matutong magtadhana ng kanilang mga gawain. Dahil ang mga magulang ayaw nilang sila'y aabalahin, sige, pumirmi na lang kayo dyan, kahit maghapon kayong mag-computer, okay lang yan, at least nasa bahay kayo. Mga kapatid, nagpapalaki tayo ng mga taong walang disiplina. Hindi na-inculcate yung value ng time, yung value ng work,
yung value ng discipline. Kaya ngayon, pag matanda ka na, maghahanap ka ng oras sa anak mo. Wala. Hindi ka bibigyan ng oras ng anak mo kasi nung bata naman sila, hindi mo rin sila binigyan ng oras. Kung merong isang bagay na ako'y lungkot na lungkot kapag may mga okasyon, o kaya naman may mga eulogy na binabanggit yung mga bata. Halimbawa, may namatay na isang tatay, tatayo yung anak, magsasalita yung anak, at ang maririnig mo dun sa anak ay ang katagang, hindi naman ho kami masyadong close ni tatay. Kasi si tatay ho hindi rin naman masyadong close sa akin. Can you imagine? Di ba napakasarap na pagdating ng mga ganong panahon, ay nandun yung panghihinayang sa buhay, sa namatay, dahil napakalaking kawala ng pagkawala ng mahal sa buhay, dahil natitreasure ng bawat isa ang bawat oras at ang bawat panahon. Pero dahil hindi na nga nakapagkakaloob ang mga magulang ng mahahalagang oras sa kanilang mga anak, dahil sa pagpapahintulot nga ng mga gadget, cellphones, technologies, at maging computers, wala na. Discipline is necessary. Because in the heart of a child, nandun ang kasalanan. Sabi ng salmista, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Mahalaga ang discipline because discipline teaches wisdom. Saan ba natututunan ng bata ang mga karunungan? Hindi po ba sa disiplina? Ano sabi ng Proverbs 29:15? The rod and reproof give wisdom. Can you imagine that? Ba't mo ipagkakait yan? Bakit mo ipagkakait ang isang bagay na magbibigay ng magandang disiplina sa kanila? Ang problema, kapag dinisiplina mo nang hindi mo nire-enforce yung discipline, tataglayin ito ng bata na isang damdamin na maaaring maging cause ng kanyang depresyon. Take note, ang mga bata ngayon, huwag mong masasaling depression agad. Ngayon, konting kibot lang ang mga bata, depression agad. Kami nung araw, mga kapatid, katakot-takot ang naranasan naming palo. Pero sa tuwing papaluin kami, ipinapaunawa na hindi naman kami pinalo nang wala lang. Pinalo kami dahil mayroong pagkakamali. Pinalo kami dahil may kasalanan ginawa para maunawaan ng bata na hindi ko naman matitikman yan kung ako ay nasa tama. Wala namang matinong magulang mamamalo nang napagtripan ka lang. Kaya magulang, kung mamamalo ka, i-reinforce mo, ipaunawa mo na kung matuwid ang ginawa mo, hindi mo yan matitikman. Doon lamang makapagtuturo ang disiplina. Doon lamang mag-gain ng wisdom ang mga bata. Malungkot kasi magugulat ka na lang minsan, ipapatawag ka ng marriage counselor o ng kung sino man kasi yung anak mo dinamdam pala, naging cause pala ng hatred ng bata, yung damdamin na ginawa niya o na ginawa mo sa kanya, hanggang sa paglaki, taglay-taglay yung galit na yun sa'yo. Hindi masamang mamalo na kapag dudulot ito ng karunungan, pero ipaunawa natin. Sabi diyan sa Proverbs 29:15, a child left to himself brings shame to his mother. Ang sanggol na iniwanan sa kanyang sarili at hinayaang gawin kahit anong kanyang gusto, kahihiyan yan eh. Nagiging kahihiyan. At dito mapapansin natin sa kasaysayan ni Eli at ng kanyang mga anak. Hindi po malinaw sa akin kung buhay pa ang mga magulang nitong o ang nanay nitong si Ofni at saka si Pinehas. Hindi ko alam kung buhay pa yung asawa ni Eli, kung ano naging role niya sa buhay ng kanyang mga anak. But then again, makikita natin sa disiplina ni Eli na malamya
na hindi nagkaroon ng wisdom ang kanyang mga anak dahil malumanay ang kanyang pagdidisiplina. Mahalaga ang discipline because lack of discipline produces shame. Yung binanggit po ng Proverbs 29:15. A child left to himself brings shame to his mother. At mahalaga ang disiplina because lack of discipline resulted in ruin. Isa lang ang common denominator ng most of the time ay nasa kulungan. Isa lang ang common denominator ng mga nakabilanggo. Madalas sila ay hindi nabigyan ng tamang disiplina. Proverbs 5:23, he dies for lack of discipline, and because of his great folly, he is led astray. That is a picture of an undisciplined human. So if a young tree is not staked and guided, it will grow crooked and weak. Di ko alam kung nakapagtanim na kayo ng sitaw, ng kalabasa, ng upo, ng ampalaya. Lahat ng binanggit ko ay mga halamang gumagapang. Subukan niyo magtanim ng kalabasa at hayaan na lang ninyo kung saan pumunta. Makikita nyo, may bunga nandun sa kapitbahay. Kaya po, ang mga halamang ito na aking binanggit, madalas ay binabalagan. Sabagay, ang kalabasa hindi na binabalagan talaga yan sa atin eh. Pero yung upo, yung ampalaya, yung sitaw, may balag yan. May stake yan. Kung saan doon po aakyat ang bagong murang punla. Pupulupot po yan doon sa mga tulos hanggang sa gumapang. Huwag mong bigyan ng gapangan kung saan-saan lang ho susuot ang mga halamang yan. Pero yung mahalaman na binigyan mo ng magandang gapangan, may magandang balag. Nako mga kapatid, ako dito sa Canada, yung akin pong kalabasa, nilalagyan ko ng balag. Kaya pag namunga, nasa ilalim po ng balag, ang lalaki, no po. Yung upo, ang haba, yung ampalaya, ang gaganda ng bunga. Napakagandang tingnan. At doon sasabihin mo, ito ang mga halamang inalagaan. Namumunga ng sagana at namumunga ng maganda. Ganon din ang buhay ng ating mga anak. Makikita mo ang isang buhay na hindi inalagaan. Makikita mo ang isang buhay na walang balag, walang direksyon, at hindi malaman kung saan tutungo. Masakit na katotohanan, pero yon ang totoo. Now, ano yung mga common mistakes na ginagawa ng magulang? Common mistakes parents make. 1, inconsistency. Ang pagdidisiplina, consistent. Kapag pinagbawalan mong uminom dahil masama ang alak, may okasyon o wala, dapat walang alak. Mga kapatid, sa bahay namin, ni minsan, hindi nakaamoy ng alkohol ang aking mga anak, maliban na lang sa isopropyl. Pero wala po silang nakitang alkohol dito sa bahay namin. Siyempre, Pastor Ke. No. Pero mga kapatid, kahit na po sa bahay ng kanilang mga lolo, sa lolo po nila sa tatay ko, sa lolo po nila sa tatay ni Dang, awa ng Diyos, wala pong nakitang alkohol ang mga anak ko. At dahil alam nila na hindi pwede alkohol sa amin, kaya kahit na may okasyon sa buhay nila, ngayong matatanda na sila, may bahay na pong sarili yung panganay ko, alam niya na hindi pwedeng pumasok ang alkohol sa bahay nila. Nakuha niyo po mga kapatid. May mga magulang, bawal magpainom, pero pag may okasyon, pwede. So, ibig sabihin, okay lang ang alak.
itama lang sa okasyon. Ang tanong, addictive yung alak na yan eh. Kahit anong sabihin ng taong kayabangan na kaya niyang kontrolin yan, hindi yun totoo. Dahil kung kaya mong kontrolin yung alak na yan, kaysa ibili mo ng alak, ibibili mo ng pagkain. Pero katakot-takot, ang inuuna pa ang alak kaysa sa pagkain. Why? Kasi inconsistent yung mga magulang eh. Pag nagdisiplina tayo, ipaunawa natin na itong bagay na ito kaya hindi natin ginagawa kasi masama ang epekto nito. Kaya natin hindi ginagawa yung sugal dahil wala namang nananalo sa sugal. Oo, nanalo ka ng 60,000 ngayon. Pero yung 60,000 na yon, uubusin mo rin yung kinabukasan dun din sa sugal na yon. Kaya, napakabobobo ng mga nagsusugal. Sabihin ko sa inyo, kapag ikay nagsusugal, ubod mo ng bobo. Dahil alam mo naman, hindi ka na nanalo dyan eh. Walang yumaman sa sugal. And yet, napakaraming mga tao. Alam niyo mga kapatid, lumaki rin kami sa isang komunidad. Nung kami po yung mga bata, naku, Diyos ko talaga naman. Kabi-kabila, may isang lugar na may bingguhan. Chik, nakakalugan nun, no? Nag-aaral ka sa gabi, marinig mo yung kalansing ng bingguhan. Sa isang bahay, merong nagtotong-it. O, wala pang tong-it pala noon. Nung panahon namin, di pa tong-it. Paris-pares. Yung paris-pares, nagkakasugalan doon. Lumaki po ako na yung mga tatay, yung matatanda, nagkakaray krus. Lahat ng sugal, merong madyong. Alam ko po lahat yan, nasaksihan ko po lahat yan. Pero ang tatay ko po ay consistent. Pag nahuli ko kayo na nagsusugal, makakatikim kayo talaga. Siyempre, mga bata, no, nakaka-experience din talaga. Alam mo yung touching? Tataya ka ng pera. Lalagay mo doon sa square na ganon. Magpaparamanuhan kayo kung sino una. Pag na-touching mo yung pera at napalabas mo rin sa square, o sa'yo na yun. Nako, kami magkapatid, kami ni Lando. Touching kami. Alam naman namin pagpadating na tatay ko kasi may motorsiklo yun. No, malayo pa ho yun, nando pa sa kanto, rinig na namin. Pag narinig namin yun, magtatakbuhan na kami. Nangyari, nasira si motor, naglakad pa uwi. Di wala kaming naririnig na motor. Naku po. Pala, nakatayo ng gano'n yung tatay ko, pinanonood kami, nagtatouching. Wala akong ginawa yon, umuwi yon, hindi kami tinawag. Umuwi yon, alam na namin. Kaya pag uwi ng tatay ko, umuwi na rin kami. Pagdating sa bahay, dapa. Hindi ko po alam kung ilang palo binigay sa akin. Pero simula ho nun, dahil sa palong na yon, dahil alam namin na bawal yon, alam namin na hindi namin ginagawa, dapat pinatikim kami ng palo at dahil doon natutunan namin na ang magsugal ay hindi tama. But we need to be consistent. Wala kang karapatan, tatay, na magparusa sa anak mo sa kasalanang ikaw mismo ang pangunahing tagapaggawa. Wala kang karapatan na sumaway sa isang bisyo na ikaw mismo ang nagturo na gawin nila yon sa pamamagitan ng iyong example. Ito yung common mistake ng parents. Inconsistency sa disiplina. Walang iniwan din niya sa aso. Nabanggit ko na po ito, yung aming asong si King, kapag lumabas, alam na po niya na pagpasok niya uli, itataas niya yung kanyang mga paa para punasan. No? Kasi galing sa labas, madumi. Kami po, meron po kaming basahan at yun po ay ini-sprayan namin ng alkohol para ipupunas sa paa ni King. Alam niya na yon, automatic, ganon. Panay singhot nun, ay panay hatching nun kasi yung alcohol, masama rin sa kanya eh. So, ginagawa po niya yon. Pero minsan, itong si Dang, si Mrs., no, papalabasin niya si King, nakita niya, hindi naman tumuntong sa lupa. Doon lang sa deck, nagpaikot-ikot.
Pag pumasok na si King, hindi na niya pupunasan kasi hindi naman tumuntong sa lupa. Sabi ko, nanay, inconsistent yan eh. Alam ni King na every time na papasok siya, dapat punasan siya. Kapag hindi mo ginawa yan, kahit na lumabas siya sa putikan, pagpasok, hindi na rin yan magpapapunas. Nung maliit pa ho nun si King. Kaya ngayon, automatic. Pagpasok niya, taas ang paa, punas. Maging consistent. Ganon din tayo. Kapag nagparusa ko anong mali, dapat mali. Pangalawa, yung overreaction. This is also a mistake. Disciplining in anger rather than in calm instruction. Yung bang reinforce mo, wala namang magulang yata na namamalo, tuwan-tuwa pa eh. Most of the time namamalo tayo at nagdidisiplina kasi galit tayo doon sa aksyon. Pero pag hiwalayin natin mga kapatid, yung galit natin doon sa aksyon, doon sa galit natin sa ating mga anak. Tandaan na ang reinforcement ng discipline ay wag nang gawin ng bata ang ang bagay na kanyang ginawa. At mangyayari lang yon habang dinidisiplina natin, kung palo man yan, kung kurot man yan, kung ano man yan ginawa mo, ay maunawaan niyang iyon ay resulta ng aksyon upang wag na niyang gawin uli. Do not overreact. At pangatlo, isa pang common mistake ay neglect. Hahayaan na lang, pahihintulutan na lang, at sasabihin, they'll grow out of it. Tatanda rin yan. Sa halip na i-correct, matututunan din naman nila yan. Hayaan mo na. Ganon ang nangyari sa buhay ni Opni at ni Pinees, yung dalawang anak ni Eli. Pinabayaan, hinayaan, hanggang sa hindi na makontrol. Now, let us look at some practical biblical approach to discipline. Kailan dapat magdisiplina? Sabi, start early. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. So child, bata pa, simulan na natin. Pangalawa, be consistent. Sinabi ko na kanina, discipline in love, not in frustration. Colossians 3:21. So use both rod and word. Ano ibig sabihin nito? Pag namamalo, isama ang mga paalala ng salita. Yung pong aking kapatid na si Lando, ewan ko po kung namalo ito kasi nung kami po umalis na sa Pilipinas, at saka nung medyo lumaki na yung mga anak namin, nagkahiwalay na kami, hindi ko na alam kung pinapalo niya si Toto at saka yung kanyang anak na si Andin. Pero yung si Lando, ay magkaiba kami ng disiplina nun eh. Siya puro word. Puro word lang. Yung mga anak ko nakatikim yun ng rod and word. But that is the proper way. Kapag pinalo mo, ipaliwanag mo. Yung misis ko po ay hindi rin namamalo, pero puro naman siya salita. Kaya lagi ko sinasabi sa kanya, ipaliwanag mo at iparanas mo. So correction and instruction according to Ephesians chapter 6 verse 4 is necessary. Those are practical biblical approach to discipline. And next, point them to Christ. Discipline without showing Christ leads only to behavior modification but not a change of heart. Kaya ituro natin, i-point out natin sila sa Panginoong Hesukristo. Those are the practical biblical approach to discipline. Take note that our goal is not just obedient children. Our goal is repentant hearts that love and fear the Lord. Kasi kung ang goal lang natin ay obedient children, pag nawala tayo, baka yung obedience ay hindi na rin nila ibigay sa iba. Ang importante, yung ang Diyos ang kanilang makita na dapat ay maging superior sa kanilang mga buhay.
So, allow me to give you some reflection questions and you can use this sa inyong mga Bible studies o kaya sa mga small group. Narito ang ilan. Una, in what areas might I be tolerating disobedience in my children out of fear, laziness, or misunderstanding? Saang area daw na maaaring kinukonsinti ko ang mga katamaran, ang disobedience, ang takot, laziness ng aking mga anak? Pangalawa, am I modeling the kind of discipline, godly life I want to see in my children? Am I modeling the kind of disciplined, godly life I want to see in my children? Pangatlo, how can I make my discipline more consistent, more loving, and more Christ-centered? Panghuli, have I confused permissiveness with grace? Take note that true grace teaches holiness. Ano po? Yung pagpapahintulot, yung pagpayag, maaaring tingnan natin as biyaya, pero hanggang saan ang hangganan ng biyaya? Hanggang kailan ang pagpapahintulot? Hanggang kailan ang paggamit ng gadget, pagpapahintulot ng telebisyon, ng social media, ng hanging out with friends, ng going out with friends? Hanggang saan ang permissiveness? Mga kapatid, pag-usapan po ninyo and reflect on those questions. Now, bilang closing exhortations, mga minamahal kong mga magulang, tayo ay stewards of the children God has entrusted us. Parents are stewards of the children God has entrusted to them. Sabi ng Kawikaan 19:18, discipline your son, for there is hope. Do not set your heart on putting him to death. Discipline now, while there is hope, while their hearts are soft and moldable. Huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, a gardener knows it's far easier to pull a weed when they are still small. Sa Canada, meron po kami ritong pesting weed, yung dandelion. Pesti po yun. Napakaganda po nun pag bagong sibol. Manghihinayang kang putulin o bunutin. Dahil ang ganda naman ng bulaklak nun pag bago pa lang. Pero pag pinahintulutan nyo pong lumaki, patay ang damo, patay ang inyong yung tawag doon, yung inyong lawn. Ang ugat nun, ubod ng haba, ang hirap na pong hukayin. Alam ng gardener, it is far easier to pull weeds when they are small. If left too long, they grow deep roots and destroy the garden. Take note, so it is with the habits and hearts of our children. Amen? Now, key takeaways. 1. Discipline is an act of love, not cruelty. 2. Failure to discipline leads to destruction, shame, and judgment. And the last, biblical discipline leads to wisdom, maturity, and godliness. I hope we learn a lot from the life of Eli, of Ophni, and Pinehas. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw dito po sa Tinig ng Pag-asa.